Yes, you are our Almighty God, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, our own Creator, who has given us life, but more importantly, the giver of our eternal life. Thank you, for you are our Almighty God. And so this morning, O Lord, here we are once again, your children. Prepare us, open our eyes of understanding our words. Speak to us. Help us to understand your truth. Holy Spirit, guide us, be our teacher. Reveal to us what we need to learn this morning. And we pray, as you prepare each one of us, we ask for forgiveness of all our sins. We continue to sin. We still have our own weaknesses. Forgive us, O Lord, and continue to change, to transform us. Thank you once again. Speak to us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung napansin nyo, yung series ng topic natin ay tungkol sa discipleship. Tungkol sa discipleship. So ipagpapatuloy po natin yan ngayong umaga at titignan po natin kung ano ang matututunan natin sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Maigsi lang po pero marami tayong matututunan dito. Sabi po dito, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers. Sino man to? Simon, called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers. Magkapatid na naman na nakita ng ating Panginoong Jesucristo. James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father, and followed him. So, last week, ang nakita natin na titulo ay The Cost of Discipleship. So, talagang kailangan ng ating commitment, ng ating obedience. There are times that we will definitely be facing some challenging times. So, nandoon yung ating pag-sacrifice. And so we need to trust the Lord. Now, balikan natin, kasi yun ang cost eh. Pero, dito sa mga verses na ito, titignan natin yung panawagan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. So the call to be a disciple. Although nasabi natin nung pinag-aralan natin yung The Great Commission na hindi lang yung mga alagad ng ating Panginoong Jesus na kanyang tinawag noon ang dapat na humayo, kundi lahat po tayong mananampalataya ay merong dapat gawin. So bilang isang mananampalataya, meron pong panawagan ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. He is calling us to be His disciple. So ang una na napansin natin sa mga verses na ito ay ano ang trabaho ni Peter, ni Andrew,
ni James at ni Zebedee at ni John. Ano ang kanilang trabaho? Sila ay mga fishermen, mga mangingisda. Sa mga panahon ngayon, may nabasa ako na ang mga mangingisda ay talagang kung sa society sana natin, sa ating lugar, may mga iba't ibang status yan. Hindi sila nasa taas. Mababa yung kanilang standing sa kanilang society at that time. So, they have a low standing in society, and dahil sa kanilang trabaho, siguro talagang nandoon pa rin yung amoy. Nandoon yung amoy ng pawis. So, meron. So, yun, ceremonially, they were considered as unclean and were not allowed to worship at the temple. Yun ang nabasa ko. I don't know how accurate is this. Pero dahil nga sa kanilang trabaho, ay siyempre affected din yung kanilang physical looks. Pati na rin siguro yung kanilang amoy. Okay? And so they were not in fact considered as spiritual people. Yun. Pag titignan natin sa Acts, noong ito ay pagkatapos na talagang na-empower ng banal na espiritu yung mga disciples. At naghayag na sina Peter at si John. At meron pa nga meron yung isang, yung pilay na pinalakad nila, di ba? Na dinamot nila. At nangyari dito, napansin ng mga Pariseo, yung mga leaders, sino ba itong mga to na naghahayag ng salita ng Diyos? At na-realize nila kung sino sila. That they were uneducated, sabi noon, and they are actually common men. Pero isa ang kanilang napansin, sila yung naging kasakasama ng ating Panginoong Jesus. They were uneducated, they were common men, but they were among the disciples of Jesus Christ. Kaya nga sinabihan na nila na huwag na ninyong ituloy, huwag kayong magpahayag sa kanyang pangalan. Ganon. Pero ipinagpatuloy pa rin nila. So makita natin, ang una natin matutunan dito sa mga verses ay huwag po natin tignan ng ating sarili. Pag tinignan siguro ni na Andrew, ni na Peter, ni na John, ni na James ang kanilang sarili at sabihin nila, kami ay mga mangingisda lamang. Sino kami na inyong tatawagin? Sabi ni Bridget kanina, sa sharing last Sunday, bakit ayaw natin na humayo? O hesitant tayo na humayo? Ay dahil tinitignan natin ang ating sarili. Tinitignan natin ang ating kakayanan. Pero isipin natin kung sino ang tumatawag at sino ang may gawa para tayo maging qualified o maging karapat-dapat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the one who will qualify you. Dito, sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 28, Tagalog yung ginamit ko. Sabi dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ano yung kanilang katayuan? Una siguro, ang katayuan natin lahat ay tayo ay mga makasalanan. Sino tayo? Para tawagin ng Diyos. Sino tayo? Pangalawa, siguro tinitignan nila yung kanilang katayuan sa community. Nasabi natin, ganito lang kami eh. Hindi kami parang mga Pariseo, mga eskriba na talagang marunong sa salita ng Diyos. Ganito lang kami. Pero sabi, alalahanin ninyo ang inyong katayuan. Ano nga ba ang inyong katayuan? Ayon sa pamantayan ng tao, so pag titingnan natin, pag ang tao ang titingin sa atin, sasabihin, iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. So sa standard ng tao, sabihin nila, ganito lang naman ang mangyayari na tinawag. Pero ito, subalit, pinili ng
Diyos, tingnan nyo, so iba ang prinsipyo ng Diyos. Pinili ng Diyos ang naturinang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Hindi talaga yung tinawag ng Diyos ay masasabi natin na talagang marunong. Kasi gustong ipakita ng ating Panginoong Yesus na siya pa rin ang gagalaw sa buhay ng tao na kanyang tatawagin. That is why it is still God, it is still Christ who will qualify each one of us as we have that desire to really serve Him as His followers or as His disciples. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Tingnan niyo, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Huwag niyong tignan ang inyong sarili na ganito lang ako. Kasi pag yan ang ating gagawin, parang sinasabi natin, walang magawa ang Diyos sa akin. Hindi niya ako magagamit dahil ganito lang ako. Hindi po. It is God who qualifies. God does not call the qualified. Sino ba tayo na kanyang tatawagin? Anyway, sino ba tayo? Ano nga ba yung ating katayuan sa harap ng Diyos? Makasalanan tayo. Wala tayong alam actually. Pero tayo ay kanyang tinawag because He is the one who qualifies the call. It is Christ, it is God who qualifies us, regardless of who we are. And then secondly, sabi doon, follow me. Follow me. Ano ang ginawa ni na Andrew, ni na Peter, ni na John, ni na James? They immediately followed Him. They immediately followed Him. Tinignan ako, ilang beses kayang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa New Testament lang na sinabing, follow me. At may nakita ako na isang research na sabi doon ay sinabi niya yan 21 times. 21 times. So dito sa ating mga verses, makita natin na nung tinawag sina Andrew, sina Peter, sina James at si John, sabi niya, follow me. Nung tinawag si Philip, sabi niya, follow me. Nung tinawag si Matthew, yun ay si Levi, yung tax collector, sabi niya, follow me. Nung ang isang yung rich young ruler, yung mayaman na nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, Teacher, what shall I do to gain eternal life? Sabi ng ating Panginoong Jesus, alam mo naman yung mga, yung batas. Thou shall not steal, thou shall not kill, mga ganun. Sabi niya, ginawa ko na yan lahat nung bata pa ako. Sabi niya, okay, ito ang gagawin mo. Ibenta mo ang inyong kayamanan, ibigay sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sumunod ka sa akin. And then, follow me. So if you desire to have eternal life, follow Jesus. He is our good shepherd. And if He is our good shepherd, we know His voice, and we follow Him. And then, meron din verse na, whoever wants to come to me, sabi na, whoever wants to come to me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So kung gusto natin na talagang pumunta sa lugar kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, we have to follow Him. And if we want to serve Him, then we have to follow Him. If we want to serve Him, we have to follow Him. Hindi po natin magagawa yung desire natin, ay gusto kong maglingkod sa Diyos,
Pero ang ginagawa naman natin ay sa ating sariling strategy. Ang ginagawa naman natin ay sa ating sariling plano, sa ating sariling kaisipan. Hindi naman natin sinusunod yung gusto natin pagsilbihan. Hindi po pwede. If we want to serve Christ as His disciples, we have to follow Him. So second point, Christ must be our leader. Christ led ang isang follower, disciple ng ating Panginoon. He qualifies, He leads. He is our leader. Kaya sabi natin, our King, the King of Kings. Our Lord, the Lord of Lords. He is our Commander-in-Chief. Pag ikaw ay nasa PNP, then si R. James, eventually, pag gusto niyang maging police, meron siyang magiging leader. He has to follow the leader. And who is our leader as disciples of Jesus Christ? Jesus Christ Himself is our leader. And so, being our leader, we have to seek His guidance. Ano nga ba, Lord, ang aking gagawin dito? We have to follow His direction. Kung sabihin, ito ang ating gagawin, ito ang ating gagawin. He must be our role model. Kaya palaging yung prayer natin ay maging Christ-like, maging Christ-like, maging Christ-like. And one of that is that we allow Him to really lead us. So we have to follow Him. And that will include, by following our Lord and Savior Jesus Christ, kailangan yung ating own identity ay mawawala na yun. Ay, ganito ako eh. Ako ito eh. Mawawala yan. Mababawasan yung pagtingin na natin sa ating sarili. Abogado ako eh. Marunong ako. Marami akong alam. May connection ako. Wala. Madali lang yan. Kasi abogado ako, titingnan natin yung mga dati kong kliyente, sila ang ating i-disciple. Kung gano'n lang sana kadali yan. But no. You cannot just do that. Our own priorities, our own plans, medyo mababago yan. Mababago yan. So kung dati sabi natin, dapat ganito ang aking gagawin. But as we allow Christ to lead us, then definitely there will be changes in our own priorities, our plans, even our own beliefs and our own opinions. Dati sabi natin, hindi, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Nakikipag-debate pa tayo. But as we come to learn who Christ is, as we allow Him to lead us, then kung ano yung kanyang mga katuruan, yun din yung ating susundin. Basihan ng ating mga sinasabi, mga opinion. And yung dati na tingin natin sa ating sarili na good naman ako eh. Our own self-righteousness, mawawala na. Because we are after Christ's likeness. He being our leader. So it said, follow me. Ano ang ating maging response? Kagaya ba natin yung kanyang mga tinawag? Si Peter, si Andrew, si John, si James. That we will also follow immediately? Or kagaya nung last Sunday na sabi sandali lang, I have to go and bury my father. Or sandali lang, I have to ask permission. I have to go and see my family and inform them about it. There's this cost of discipleship. We have to be obedient. There will be some sacrifices. But we have, kahit na ganito, there is this trust. Because we know that Christ being our leader will lead us and guide us on what we are to do. And then thirdly, sabi niyo doon, I will make you, pagbasahin po natin sa Mark, I will make you become. I will make you become. So meaning, meron tayong transformation. And it is Christ who will transform us. Hindi kung sino-sino dyan. But we allow Christ to be the one who will transform us.
So there will be changes, but definitely, what will be the basis of this transformation? Ang pinaka-importante dyan ay talagang yung ating relasyon, yung ating pagbabasa ng kanyang salita. Let us allow Christ through His Word to teach us. Let us allow Christ through His Word that we read and study to teach us. We have to study His life because He is our example. So, He set the example. We have to follow Him and allow Him to transform us. And He will equip us. Kaya ngayon sinasabi, wala. Ganito lang naman ako eh. Precisely, He is the one who will qualify you, He is the one who will lead you, and He will transform, He will change you. He will equip you. I-develop sa inyo kung ano mga skills, mga capability, ability na kailangan para magawa natin yung pinapagawa niya sa atin. He will empower us. The Holy Spirit will empower us. Sino? Sina Peter, sino sina John? They were uneducated, sabi doon. They were common people. But they were among those who followed Jesus. Sabi nila. Sila ay namamahal. Gusto mo yung mamangharin ng ibang tao sa inyo? Nasabi ko, sino yun? Dati-dati pag tinatawag natin, hindi man lang makaimik. Pero ngayon, bakit ganun na siya magsalita? Bakit andoon yung kanyang confidence? Bakit ang galing niya na talagang ipaliwanag ang salita ng Diyos? It is because it is Christ who will transform us, who will equip us, who will empower us. Importante lang doon, mag-depend tayo sa Kanya, hindi sa ating sarili. So as we allow Christ to lead us, to transform us, definitely we have to remain in Him. We have to abide in Him. Sabi nga dito I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Pero sabi dito, without me, you can do nothing. Ang ating paghayo po bilang mga alagad ng ating Panginoon, hindi po sa ating sariling kakayahan. We cannot do anything without Christ in us. He qualifies us. He leads us. He transforms us. And then, sabi doon, and I will make you fishers of men. Fishers of men. Tinignan ko yung mga ibang Tagalog na version, sabi doon ay mangingisda ng mga tao. Mamamalakayan ng tao. Fishers of men. So yung pagtawag, yung una, yung pag-qualify ng ating Panginoong Jesus sa atin, sino man tayo, anuman yung ating profession, anuman ang ating status, yung pagtawag niya sa atin, and then our response is to follow Him immediately, He being our leader, and as we follow Him, He changes us, He transforms us. Siya rin ang magsasabi kung ano ba ang ating mission. So, hindi po yung sarili nating mission, yung ating sariling sabi. Hindi, dapat ganito. It is still Christ who defines our mission, who sets our mission. So whatever plan, whatever goal, whatever purpose we want to achieve, dapat nakaangkla yan, dapat nakakonect yan palagi kung ano nga ba ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon Jesus. At yun yung ating napag-aralan sa The Great Commission. Go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything that I have commanded you, and I will be with you till the end of the age. May mission po tayo. Yung mission na sinet ng ating Panginoon Jesus. At merong pagbabago, part ng ating transformation, yung ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus para magawa natin kung ano ang mission na pinapagawa natin sa atin. Talagang may pagbabago sa ating mga ginagamit. Kung dati-dati ang ginagamit ni na Andrew, ni na John, ni na Peter, ni na James para mangisda ng isda, ay fishing net, tayo naman. Fishers of men, we will be using the Word of God. Yun ang ating gagamitin. Yun ang ating ipapangaral. Yun ang ating pag-aaralan. Yun ang magiging source ng ating mga advices, ng ating mga encouragement. Para sa counseling. Yun ang magiging basihan natin. Kailangan din i-consider natin ang ating mission field. Ito mga tinawag ng mga disciples, sina Andrew, sina Peter, si James, si John, sila ay mangingisda. Saan sila nangingisda? Sa dagat, di ba? Sa Sea of Galilee. Although actually lake yun, pero Sea of Galilee. Napakalawak ang dagat. Kasama ang West Philippine Sea. Di ba? At sa West Philippine Sea, dahil na meron tayong conflict sa boundary, siyempre, merong danger, merong risk. Di ba? Delikado. Hindi naman madali. Ganyan din. Kung tayo pumayo sa mission field, saan man tayo dadalhin ng ating Panginoong Jesus, hindi po madali. There will be dangers that we'll be facing. We will be risking our life. There will be some weather changes doon sa dagat. So, ganun din. Yung sitwasyon sa lugar natin pinupuntahan, meron mga changes. Kagaya ngayon, iba na naman yung set ng ating mga political leaders, and there might be some changes in the policies in the places where we will be going. Mga ganon. So may mga changes yan. And hindi po garantisado palagi na meron tayong mahuli na isda. May time na talagang balik tayo ng balik. Ginawa naman natin lahat yung ating gusto, sa tingin natin ay dapat natin gawin. Nasabi natin, but I am following you, Jesus. You're my leader. I asked for your guidance. And you said that I have to do this. And yet, bakit wala? So there will be some challenges. And we have, yung place, sa dagat, malawak yan, hindi naman kung saan-saan ka lang. Di ba? Mangisda. Kaya nga, kailangan talagang pupunta sila sa malayo para mangisda. At may proper timing. Tinanong ko nga kay Pastor Alex, pag maliwanag ang buwan, meron ba silang mahuhuli? So, kailangan may timing pala yan. Pag maliwanag pala ang buwan, medyo malabo ang huli. So, ganun din po tayo. May timing po. Huwag po natin pilitin kung hindi. The point here is, ang ating mission field ay very challenging yan. But since it is Christ who qualified us, He is our leader, He is transforming us, and He has already said what we are going to do, then all we have to do is really, we have to depend on Him. At isipin natin, may mga iba't ibang isda, mga iba't ibang living creatures doon sa dagat. Ganon din ang tao. Iba't ibang klase. Iba't iba. May mabait. May masungit. May kausapin tayo, kung ano-ano ang sinasabi. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Iba't ibang klase. Ang tao. May
tao na madali na kausapin, difficult. Merong poisonous na talagang mag-oo sila, and then eventually, meron pala silang purpose. Tayo pala ang iwawala. Tayo pala ang i-influence. Kaya kailangan mag-ingat din tayo. Merong patay, merong buhay. Talagang spiritually dead that no matter how, no matter what we do. Follow me, and I will make you fishers of men. Yan po ang titingnan natin na challenge sa atin. Tignan po natin ang ating katayuan, ano yung usual na rason natin kung bakit ang hirap natin mag-volunteer. Bakit hindi tayo makapag-umpi-umpisa? Ano ang maaaring magandang? At yan ang ating papanalangin sa Diyos para tulungan tayo na i-realize na I'm the one who qualifies. Na talagang yan ang ating isipin na si Hesus Kristo ang gagawa ng paraan para ako ay maging qualified, magkaroon ako ng kakayanan na gawin yung kanyang pinapagawa sa atin. Ang pinaka-importante lang sabi niya, follow me. Let us follow him. Not anyone or anything else. There's only one way to follow, and that is Christ. And we allow Him, kahit na napakahirap, to transform us. Yung ating pride, yung ating self-righteousness, yung sa akala natin na ako ito, allow Him to transform us. So that we will be able to achieve yung kanyang pinapagawa na mission na siya mismo ang nagsabi. Go and make disciples of all nations. Aming Panginoon, sabi mo, follow me and make disciples. Follow me and I will make you fishers of men. Ilang beses na po namin itong narinig, aming Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad na oo, alam namin itong sinabi mo, narinig namin, pero wala naman kaming ginagawa. We are not actually following you. And we ask for forgiveness, O Lord, for not being obedient to you. Unlike Andrew, Peter, James, and John, who followed you immediately, we always have reasons not to follow you. We are always hesitant. We always try to justify our disobedience. And so we ask for forgiveness. But thank you once again for calling us this morning and saying, follow me and I will make you fishers of men. Help us to truly follow you. Help us, O Lord, so that we will do what we are supposed to do as your followers, as your children, as subjects of your kingdom. Help us so that truly, as we declare that you are our King, our Lord, our Almighty God, we will follow you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.